good morning po ulit sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po kami para maghatid po sa inyo ng panibagong paksa. Kaya naman po, ang topic ngayong umaga ay ito po. Prolapse o buwa, bakit nga ba sa mga alagang baboy? Pangkaraniwan yan na nagiging problema lalo na doon sa mga nag-aalaga ng mga inahin, yung mga breeders, Yes. yung nag-produce ng mga biik. Yes. So ito yung karaniwang na talagang hindi na nila maiwasan. Pero sa ngayon po yung topic natin, maiiwasan po yan, mamaya-maya po ating tatalakayin po yan. Unang-una sa lahat, ano ba yung buwa o yung prolapse na tinatawag? Ang prolapse, ito yung laman or tissue ng mga inahing baboy na lumalabas, na ibig sabihin to nangyayari kapag ka medyo marupok na yung kanilang tissue. Yun, oo. Yan yung lumalabas sa puwitan po na medyo patabi-tabi po sa mga kumakain na makikita natin na may laman, na medyo mapula na parang sausage. Yan. Oo. Bituka. Oo, madaling salita, organ siya, part ng organ, na kumbaga Yes. nawala na sa normal na posisyon, lumalabas na. At iyan po, sa prolapse po, may iba-ibang klase ng prolapse na tinatawag. At isa po dyan ang yung rectum prolapse. Ayan. Yung pangalawa, Rectum and vaginal prolapse. oo, at ang kahulihan, Ayan. Uterine prolapse. ayan. Iisa-isahin po natin yung kung bakit nagkakaroon ng mga ganang prolapse o buwa sa ating mga inahin at yung mga bagong gilt na ating inaalagaan. Ang una po dyan yung rectum prolapse. Ayan po ay ibig sabihin rectum, yun yung sa anus o yung sa puwitan. Puwitan. Oo, ayan, yung lumalabas. At ang karaniwan po dyan kung bakit nagkakaroon ng ganan, unahin na po natin sa pagkain. Kasi po minsan hindi natin alam doon sa nabibili natin, yan po ay sanhi din ng mycotoxin, specifically sa feeds yung soya bean. Kasi yan yung zearalenone na tinatawag na mycotoxin. Pag hindi maganda yung storage ng feeds, hindi natin namamalaya, meron na palang amag, napapakain pa natin doon sa ating mga inahin. So, yan po ay nagiging sanhi rin ng prolapse. So, Ayan. dapat pala ingat-ingat din tayo sa pag-store ng ating mga Yes. ipapakain. So, kumbaga kung hindi naman natin masisiguro na mapapaubos ka agad, huwag na tayo mag-imbak ng napakarami. Yes. Kasi Yes. baka mamaya magkaamag na pala. Yung pala magiging cause din pala ng pagkakaroon ng prolapse. Ayan. Hindi lang sa pagbili natin na napakarami na hindi nauubos ng ating mga alagang baboy. Consider din natin yung ating imbakan. Kasi isa din po yun, bago nga yung feeds mo, pero hindi naman maayos yung iyong imbakan, yung iyong storage, nababasa ng ulan, o di naman nagkakaroon ng moist kaagad yung inyong feeds dahil walang sapin or walang nakalagay na paleta, nakalapag lang dun sa semento, so nagkakaroon po yan ng moist. So, i-consider din po natin yan. At ang pangalawa dyan, yung kulungan masyado nakislope. Hindi oo. patag. Kasi po, isa po yan sa nagiging cause ng prolapse ng ating mga inahin. Kasi nga palaging nakaslope siya, nakaganyan. Oho. So yun doon sa bandang puwitan, nakababa, laging nakababa. So nagkakaroon ng prolapse. Oo, prolapse. Dahil lalo na kung ang mga inahin natin ay mga yung medyo hindi maganda yung paa. Oo. So mahina kasi ang prolapse may laceration yan eh. Oo. So ibig sabihin, yung kanyang mga tissue doon ay mahuna. Yes, Ayun. marupok. Tapos naka-slope pa yung ating Oo. kulungan. At saka isa pa dyan yung ating pagputol ng Buntot, sobrang Oo, sagad. Nasasagad. So pag ginawa nating inahin yan at pa yan ay pinakastahan, yun po ay nagiging cause din ng prolapse. Oo. Isa rin dyan yung pressure doon Oo. sa anus. Yes. Pag na-super pressure siya, tapos tinitibi pa siya, constipated, tabi-tabi po nga. yan, oo. Isa po yan. So, doon sa mga inahin na constipated, tapos hirap siyang dumumi, napupersa. Kumbaga, persado na nga doon sa slope ng kanilang kulungan, tapos constipated pa. Oo. So, kumbaga, doble-doble na yung nararanasan ng inahin. Once na yan po ay manganganak na o buntis, yan po, lumalabas yung kanilang buwa. So, konektado rin sa pagkain. Kasi Yes. kung low fiber yung Yes. ating papakain, mako-constipate talaga. Tapos, nagkakaroon ng straining. Yes. Kasi minsan, pagka masyado rin yung kanilang pag-ubo, pag may sakit sila, napupersa din. Yes. So, dapat natin tandaan din, sa pagpapakain ng mga inahin,
dapat titingnan po natin kaya may mga feeds breeder, lactating, mataas po ang fiber na. Pero kung ang ating pagpapakain naman ay kung ano-ano lang na yung binibigyan natin ng formulation, so nakaano po yan, kaya naka-indicate doon na dapat yung fiber niya is not less than 4%. So at least mataas, mas maganda. Kung nagbibigay naman tayo ng alternative feeds, pwede naman po yan, pero sasamahan nyo nga ng mga gulay kasi high fiber. Ayun po, para doon sa mga inahin. So sa mga fattening naman, wala tayong nagiging problema. Ano lang din dyan, meron din palang cause pag fattening, pag mga 4 to 5 months, nagkakaroon din ng buwa. Kasi nga, medyo constipated, sobrang taba. Ayan din po, nabanggit mo na nga, pag sobrang taba din ng baboy, nagkakaroon din ng prolapse. Yan po yung normally na vaginal prolapse. Isa pa din sa rectum, ito, i-consider din natin yung management. Ayun. Kasi minsan, pag tayo nagpapabulog or nagpapakasta dun sa ating mga inahin or dumalaga, sobrang laki pala nung barako na nakuha natin. Diba? Oo, napupersa. Yung pala ay nakaka-apekto din. Kaya dapat pag tayo nagpapabulog, kung ano lang yung laki ng inahin, yun lang din dapat yung barako na ilalagay natin sa kanila. Kasi kapag ka sobrang laki, syempre forsado yung inahin. Di ba? Kapag ka napwersa, syempre yung pressure na gagamit nga, so lumalabas po, nagkakaroon ng prolapse. Oo, kanyang ganap pala yung nangyayari na may tumawag sa atin na, ma'am, kakakasta lang po Tapos after 2 days, lumuwa na yung buwa. Ayun nga, yun po yun. Saka, tignan po natin yung mga barakong gagamitin natin sa mga inahin. Baka naman super laki. Oo, tsaka kaya nga lagi natin pinapaalala kapag tayo magpapalahi, kailangan physically matured na yung ating gagamitin inahin. Kasi nga, pag ganang hindi pa fully matured, yung mga tissue na, hindi pa ganun ka-develop. So, isa po yan. So, tandaan po natin yan dun sa ating mga gagawing inahin o yung mga inahin nating inaalagaan. Katina, yun na banggit ko, nag-jump na tayo dun sa vaginal prolapse. Isa po dyan, pag sobrang taba nga. Tapos sa pupersa, tapos malalaki yung mga biik na lumabas, yan po, nagkakaroon din ng buwa. Kaya pala parang nagkakaroon ng combination, minsan magkasabay na yung rectum, tapos vaginal. So, titingnan po natin yan. Yun yung sinasabi natin na nagiging cause yan doon sa mga 4 hanggang 6 na nanganak na. Nakailang parity. Nakailang parity na. At saka dagdag pa rin natin, dapat nating tandaan din, kaya nagko-constipate din, kailangan laging may tubig. Laging malinis na tubig ang ibibigay natin sa ating mga inahin. Siyempre, minsan, pag ganun yan, lalo na buntis, tamad yung gusto lagi nakahiga. Kung ang waterer natin ay mga automated, siyempre, pag nakahiga yan, hindi na yan, hindi na yan makakainom. So, mahirap na silang tumayo. Kat maari po, mag-alagay tayo ng palanggana sa kanilang harapan, tapos kahit nakahiga sila, ay makakainom sila. Madagdag na rin pala kasi 'di ba minsan nagkakaroon ng pamamagasap bituka yung yung mga inahin. Konektado rin pala yung bakit nagkaka-prolapse kasi minsan yung pag time na nagbibigay tayo ng antibiotics napapatagal. So nagiging cause din pala siya. So kaya lagi tayong nagre-remind na hindi tayo basta-basta nagbibigay ng antibiotics or kung ano lalo na kung nagbubuntis ang inahin kasi pala hindi natin alam kapag napasobra magiging magiging dahilan pa yung bakit magkakabuwa. Saka speaking of sobra, pag napasobra mo ng pagkain ng ating mga inahin, lalo na kung malapit na silang manganak, ang sinasabi nga natin, pag malapit na silang manganak, i-diet po natin hanggat maaari pag due date niya na bukas, hanggat maaari wag nyo nang pakakainin. Kasi, syempre, pag kinakain mo yan, lalaki yung bituka. So, tapos hindi pa siya makakadumi. Yun yung nagiging cause din ng pagkaroon ng buwa. Kasi nga napupersa, sobra silang laki, mataba. So, tapos ang laki pa nung mga biik na lalabas. Yun yung mga nagiging cause din ng buwa sa ating mga inahin. Ayan, iwasan po natin yan. Kat maaari, wag na tayo magpapakain pag due date na ng ating. At
syempre, hindi na magpapakain, pero the previous na araw, ang dami mong Ang dami pinapakain. pinapakain, So, oo. meron po tayong standard na guide para kung ilan yung ipapakain natin sa mga ganong inahin na malapit ng mga anak para Yes. maiwasan yung buwa. Yan po yung iba pang mga cause kung bakit nagkakabuwa sa pagkain, Yun yung sa mga common inumin, Sa kailangan lagi may inumin. Management ng kulungan. Management, Yan. dapat hanggat maaari patag yung ating gagawin na kulungan sa Yes. kanila. At isa rin po yan, tingnan nyo po yung genetics. Yes. Oo, dahil may connection po yan doon sa pagkakaroon ng buwa. Bawa, hindi mo alam yung binili mong inahin, lahi pala ng mga may buwa. So, Oo. isa rin po yan. Siguro, automatic yan. Pagdating ng mga ilang buwan at nanganak, lalabas yung buwa. Mm-mm. Ayan. So, ang nagiging remedy po dyan, pag nakakaroon po tayo ng ganan, syempre, hindi natin maiwasan yan. Ang iba po dyan, ang ginagawa dyan, is naglalagay sila ng yelo Yelo. doon sa puwitang para, kasi yan, nagdurugo yan para maiwasan para yung maampat yung oo, pagdurugo. maampas yung pagdurugo. Ayan. Mm-mm. Yung iba naman ang ginagawa kapag sobra na talaga, inihihiwalay muna nila doon sa Yun. iba para Mm-mm. hindi na siya, kasi yung iba nagkakaroon ng cannibalism Mhm. So nakakagat lalo yung, Oo. yung lumabas na laman. Oo, Yung lalo na buwa. kung sama-sama yung mga Oo, inahin. so doon nakakagat nila. So, syempre, mas nagkakaroon ng infection kapag medyo matagal. Kaya Mhm. dapat ihiwalay muna natin yung mga may sakit na ganon. Oo, tapos yung iba naman, kung sobra na talaga yung labas na yung buwa niya, ang ginagawa nila dyan, talagang pinapasok, and then Tinutulungan tinatahi. na. Nilalagyan nila ng anesthesia. Oo. At kung hindi naman, depende doon sa prolapse, kinakat nila yan. And then, nilalagyan nila ng anesthesia para makat yun, and then tinatahi. Kasi may time na kahit tinatahi, lumalabas pa rin So, Kaya may, alisin na. na. Oo. Yun lang yung problema. At isa po dyan, para mas maganda at hindi natin maranasan pa lang yung pagkakaroon ng buwa, ang ginagawa po natin dyan, o yung nire-recommend natin is may maintenance doon sa kanilang pakain na technology, Yes, yung yes. atubi. Mm-mm. So, lagi natin nilalagyan ng atubi yung kanilang pagkain. Yes. Pag sa breeder naman po, kalahating kutsara, kada kilo ng pagkain. Maintenance po yan hanggang sa mapakastahan nyo. Once na po yan ay nanganak na o nagpapadedi na, ayan po ay nilalagyan natin ng 1 kutsara kada kilong Yes. pagkain. Pero kung ito ay meron ng buwa, Ngayon, kung may buwa na yung inyong mga ang pwede nyo pong gawin, istaasan nyo yung dosage ng technology. Gawin nyo pong 2 kutsara na atobi per kilo ng feeds. Mhm. 2 Yan. kutsara per kilo ng feeds. Tapos sa tubig, maglalagay din po tayo 1 kutsara per liter ng water. 1 kutsara kada 1 litro. Yan po ang ating dosage. For 2 weeks po yan hanggang sa makita na po natin na unti-unting pumapasok sa loob yung laman na lumabas. yun. At saka yung iba naman, talagang severe cases na talagang umano na siya, talagang lumuwa na. Ini-sprayan natin na may technology. So, magdi-dilute lang po tayo. Konti concentrated na natin. 1 kutsara sa kalahating litro. I-spray po natin everyday yan. O kaya naman po, yung iba, powder na mismo. Yung Oo, atobi na nilalagay na. oo. Oo. So, unti-unti na yung 4 at kusa na po silang babalik. Yung babalik sa loob yung buwa. Yun. Ayan. Tutulungan natin, hindi lang doon sa paglalagay ng technology. Kailangan tutulungan natin na maampat yung pagdurugo. Kasi pag, pag tuloy-tuloy, hindi natin naawat. Kasi magiging cause din yung baka ikamatay pa nung inahin. Yes, Yes, oo. oo. Kaya nagkakaroon ng pagkamatay yung mga kasi may laceration, may hemorrhage, Napupuno, tapos sobrang dugo. Yes, Yun. oo. Kumbaga, syempre pag sobrang dugo na, nawawala na ng oxygen yung baboy, kaya nagiging cause na po yan ng pagkamatay ng ating mga Ayan. inahin. So, dapat hindi po humantong sa ganon, kaya magkaroon na po tayo ng sapat na lunas kaagad. Ito nga po yung sinasabi namin na tandaan nyo po para at least pag nagkaroon kayo ng karanasan ng ganito o nararanasan nyo sa ngayon, pwede nyo po yung maging guide itong aming mga tinatapik ngayon. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay sa amin. And always remember, Team Matovi will continue to educate. Share And inspire others. Bye-bye!